Hello mga katakbo! Ang lamig! Matagal na ako hindi nakakatakbo. Hindi pa ako nagsisimula ng training para sa Subic Ironman. Kaya naman sinamantala ko na habang nandito ako sa Berlin para simulan ko ulit yung pagtakbo. Of course, bukod doon, tradisyon ko na talaga na tumakbo sa mga lugar na first time ko pala na napupuntahan. At dahil madalas yung mga ganitong out of the country trips ko ay sobrang busy at sandali lang, ito na rin yung paraan ko para makapasyal. Running tour, ika nga. Kaya samahan niyo ako sa running tour ko dito sa Berlin. Sarap tumakbo rito kahit na napakalamig kasi ang dami tumatakbo kahit na super lamig. Pero syempre nakakaingan nyo pa yung lugar para tumakbo. Nandito ako ngayon sa gitna ng Gross-Tiergarten dito sa Berlin. Literally, ibig sabihin nito, kung hindi na nagkakamali, big park o huge park. Isa itong matandang park. Yung unang park daw nito ay established pa noong 1527. Mula noon, nagpreserve na ito. At ngayon, pag nandito ka sa loob ng park, eh parang wala ka sa sentro ng Berlin. Malamig pa rin yung panahon ngayon. Patapos na yung winter at papasok na yung spring, kaya sobrang lamig. Sabi sa weather app, 4 degrees ngayon dito. Pero pag humangin, parang 0. Medyo kulang yata yung suot ko. Palapit na tayo sa Victory Column dito sa Berlin. Isa itong monumento na tinayo pa noong 1873 para i-commemorate yung panalo ng All German State na Prussia sa Second Dano-Prussian War. Nasa gitna ito ng isang roundabout. Ayun, doon sa pinakataas itong monumento, yung Golden Winged Victory Statue. Based ito kay Victoria, isang Romanesque goddess of victory. Itong Victory Monument ay isa sa mga sikat na pasyalan dito sa Berlin. Pwede rin ako ito yung tuktok nito, pero may bayad yata. Sa taas na 67 meters ay makikita mo raw sa taas ito yung view ng Berlin, unobstructed view ng Berlin. At ito, pag dumiretso mo yung avenue na ito, ay matutubok mo naman yung isa sa pinakasikat na attraction dito sa Berlin. Mga 1 kilometer ang layo mo na rito. At doon tayo pupunta ngayon. So, malapit na tayo sa iconic na simbolo ng Germany. Ito ang Brandenburg Gate o sa German, Brandenburg. Lumang monumento ito na itinayo noon pang 1791. Pero subik ka talaga ito pagkatapos ng World War II dahil naging simbolo ito ng division ng Germany pagkatapos ng World War II. Nasa gitna kasi ito ng Berlin Wall na humahati noon sa West at East Germany. Pero after kasi ng World War II, di ba, nahati itong Germany. Yung East Germany ay pinamahalaan ng Neue Communist Soviet Union. Ito ay ng Russia. Yung West naman ay pinamahalaan ng Amerika at ng Britanya at iba pang democratic countries na kasama sa Allied countries. At itong Brandenburg Gate ay nasa pinakagitna siya noon, bahagi ng no man's land. Binabaril ng mga nandito sa no man's land. Pero pagkatapos ng Cold War, naging simbolo naman ito ng unity ng Germany noong bumagsak yung Berlin Wall noong 1989.
backdrop niya. Itong Brandenburg nung nag-speech si US President Ronald Reagan noong 1987. Dito niya sinabi yung mensahe niya sa presidente noon ng Soviet Union na si Mikhail Gorbachev. Sabi niya, "Tear down this wall." Napaka-iconic niya. Ayun, after 2 years, bumagsak na nga ang Berlin Wall at nabuo ulit yung Germany. At ngayon, isa ng democratic na bansa. Ngayon makikita pa yung ilang remnants ng Berlin Wall. Masarap talagang mag-ikot sa area na ito ng Central Berlin dahil malapit lang doon sa Brandenburg Gate ay makikita naman itong Holocaust Memorial. Alam naman natin ang nangyari noong World War II, di ba? Pinapatay ni Hitler yung mga Hudyo dito sa Germany. Umabot nga daw sa 6 million yung namatay na Hudyo noong World War II. Kaya ang Pilipinas noon, di ba, nag-offer na kupkupin yung mga tumatakas na Hudyo. So, ito yung memorial para sa mga pinatay na Hudyo noong World War II. Hindi ko lang sa ibang bansa talagang pinapahalagahan ng mga German yung kanilang kasaysayan. Kahit na masakit, kahit na mapait, kumbaga, in-embrace nila yun. Diba? Pero itong memorial na ito, dumaan din sa mahabang debate bago na ipatayo. Isang German at TV journalist ang nagpasimula, talaga nag-push ika para may patayo. Para daw i-honor yung mga pinatay na Jew noong World War II, noong kanilang dating leader na si Hitler. 1980s pa, nagsimula yung discussion para dito. Eventually, sinuportahan at pinundahan ito ng German government at sinimula itong gawin noong 2003 at natapos noong 2004. Dito pwede kang pumasok dito sa Holocaust Memorial. Pwede kang magmuni-muni sa loob nito, pagmunimunihan ang nakaraan, ang kasaysayan. At ito na yun ang isa sa mga sikat na pinupuntahan dito sa Berlin. Sunod naman nating puntahan yung isa rin sa mga sikat na pasyalan dito, yung Checkpoint Charlie. Tara! Malapit naman tayo ngayon sa isa pang sikat na pasyalan dito sa Berlin, ang Checkpoint Charlie. Bagay pa rin ito ng remnant ng Cold War at ng Berlin Wall. Isa ito sa mga 12 checkpoints sa pagitan ng East at West na Berlin. At ito lang yung designated na crossing point para sa mga foreigners at mga membro ng Allied Forces noon. Restricted nga kasi, di ba, yung pagpasok at paglabas ng mga nasa East Berlin papunta sa West Berlin. At ito mga checkpoint na ito ini-screen yung mga gusto maglabas-pasok sa dalawang area. Dito rin noon nagkaroon ng standoff yung mga tangke ng mga Amerikano at mga Soviet Union na nandito noong 1961 matapos ang isang insidente sa border crossing na ito. Muntik na sila magpang-abot, ika. Ngayon, pagka peak season talagang pinipilahan ito ng mga turista at isa ngayon sa mga sikat na attraction dito sa Berlin. Kaya ngayon, pabalik na tayo sa ating hotel. Malamig pa rin, pero madadaanan natin yung ibang remnants ng Berlin Wall. Tara! Yung isa sa mga maraming remnants ng Berlin Wall dito sa syudad
meron pang mga remnants ng mas mahabang wall pero malayo na rito. Itong Berlin Wall nakapalibot sa West Berlin. Pinatayo ito ng Soviet Union para pigilan yung pagtakas ng mga sibilyan mula sa Communist East Berlin patungo sa Democratic na West Berlin. 155 kilometers yung haba ng wall na nakapalibot sa West Berlin. At itong wall na ito may taas na 3.6 meters o halos 4 feet. At 37 kilometers nito ay literal na hinati ang syudad ng Berlin tulad nito. Double wall din ito at sa gitna nga yung no man's land. Itong wall na ito papunta sa Potsdamer Platz. Meron din Berlin Wall Memorial pero medyo malayo na ito rito at marami pa mahabang parts ng wall na makikita sa iba pang bahagi ng Berlin. Malapit na tayo sa hotel. Nakaikot na tayo. Gusto ko rin ipakita ito. Ito raw yung pinakamatandang traffic light dito sa Berlin. Wala lang. Pero buhay pa rin siya, may ilaw pa rin. Galing. At ito, makikita niyo itong linya na to. Ito yung remnant ng Berlin Wall. Yan. Berlin Mauer, 61 to 89. 61 pinatayo, 89 yung bumagsak. Kaya makikita niyo na talagang pinahati nito yung syudad ng Berlin. Pero ngayon nga, yung mga construction na. So, ito rin itong subway nito. Pinatayuan na on top of that wall. So, pero nag-iwan sila ng ganyang marker para palatandaan na once upon a time may isang wall na nag-divide dito sa Berlin at sa Germany. So, yan yung ating mga nakita sa ating pag-iikot dito sa Berlin, at least dito sa part ng Central Berlin. Ilang kilometro ba ako? Okay, 7.29 kilometers ako sa mga isang oras na running tour. Masarap tumakbo sa ganito kasi malamig ang panahon. Hindi mo mararamdaman halos yung pagod. At of course, ang dami mo nakikita. So, kung kayo mahilig sa pagtakbo o nagsisimula pa lang tumakbo, isang magandang paraan ito para makapag-exercise at makapag-tour ng mabilis sa isang syudad o lugar na hindi nyo pa napupuntahan. Kaya, maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking running tour dito sa Berlin.